You're listening to Puma Podcast. In one word, game. Favorite dance move? Oh my God! It has to be feminine. Oh! Wala lang. Kasi sa mundo na yung dance daw ay male-dominated, I'd like everything to be as feminine as possible, as in bulaklak, dalisay, kalilayan. Art. Indescribable. Iba-iba tayo ng description, iba-iba tayo ng take, iba-iba tayo ng taste, iba-iba tayo ng preference sa mga pinapanood ng pelikula, paborito ng kanta. Being a youth leader? It would be selfless. Siguro isa sa mga natutunan ko talaga recently with all the fellowships and trainings is that yung leadership mo, it will not be about you. Hindi siya dahil gusto mong kumapal yung resume mo or yung CV mo or your list of accomplishments. Pero yung impact mo will be measured by how many people you've helped, how many lives you've transformed, at kung gaano kalalim yung pagkakaintindi mo sa komunidad mo. Hi fam! This is Macy Hoven at ito ang Season 2 ng Kasama sa Pagbabago, kung saan kinikilala natin ang mga leader mula sa generation natin. Inaalam natin kung ano nga ba ang mga pagbabagong sinimulan nila sa kanilang community, particularly in the space of democratic governance, at kung anong naging inspirasyon nila para masabing bilang kabataan ay kasama sila sa pagbabago. Ang Kasama sa Pagbabago ay isang podcast ng Youth Leadership for Democracy o YouthLED, a project of the United States Agency for International Development and the Asia Foundation, powered by Puma Podcast. Kung isa kang proud taga-probinsya na nag-aaral sa Manila, I'm sure na si Panks is real for you. Gaya na lang ng guest natin today na lumuwas para mag-aral sa Polytechnic University of the Philippines at i-pursue ang kanyang love for art. Ang ending, umuwi siyang bit-bit ang kanyang learnings plus a bigger dream for his community. Hello everyone! Ako si Gabriel Villaruel. I am 23 years old, the Artistic Director of Pintakasi. Pintakasi is a youth-led non-profit multi-arts organization here in Alabat Island, Quezon Province. Isa kaming multi-arts organization operating under 6 disciplines of art. We have music, dance, literary, visual, media, and also theater. Sa ngayon, bilang isang artistic director ng aming organization, ako namamahala sa mga creative outputs, sa mga outreach workshops namin. Kasama din ako sa pagbubuo ng mga workshop curricula, and sa panglahatang produksyon, pag-exhibit, pagbubuo ng kanta, pagbubuo ng mga palabas, and also performances. For the past 2 years, sa Alabat Island na nagde-devote ng time si Gab sa calling niya to share the gift of art. Pero, teka, saan nga ba ang Alabat Island? Alabat Island is a 5th-class municipality dito sa 4th District of Quezon Province. So, bago kayo pumunta ng Bicol region, kami muna yung madadaanan yung isla namin sa baybay ng Atimonan. It's an hour ride mula sa port ng Atimonan, which is yung mainland, papunta dito sa amin. Meron kayong mga mode of transportation na bangkang malalaki and also roro. Considered na rin siya as an urban area dahil kompleto naman kami dito ng eskwelahan, ng ospital. Gumagana din at self-sustaining din naman ang industry dito ng ekonomiya. Gusto namin pakilala yung isla namin dahil punong-puno siya ng potensyal. Mayaman siya sa history, mayaman siya sa environmental tourist spots, and kung hindi nyo lang alam, yung Alabat, siya yung nag-export ng kalamansi at sile sa Jollibee Food Corporation before. So kaya sa biyahe ni Drew, tinagurian nila kami as yung Sausawan Island. Napakaraming artist dito na hindi nabibigyan ng opportunity kasi malayo kami sa Manila. Tapos mahal pa para mag-aral ng arts, mag-workshop sa lungsod. At yun yung isa sa mga bagay na gusto naming i-bridge yung gap ng organization namin na inilalapit namin dito yung mga opportunity sa Manila para hindi na sila tumawid pa. Kwento pa ni Gab, 60% ng artistry niya ay na-cultivate sa Alabat. Bata pa lang, nasa puso na niya ang sining. Feeling ko as a kid,
napaka-limited ng language. Parang napaka-limited ng words to express human emotions, to express your true self. Kaya nag-gravitate ako towards art kasi I can show myself through colors, through movement, through different types of lighting, to different types of framing pagdating sa camera, and through metaphors, di ba? Lumaki din ako sa pamilya na mahilig makinig ng music, mahilig manood ng pelikula. Pero parang na-realize ko nung ako ay 18 years old. 18 years old ako nung graduate ako. Na ang liit ng mundo ng Alabat para sa akin. Gusto ko mag-perform sa TV, gusto ko mag-perform sa malalaking shows, pero hindi ko siya magagawa dito. Kasi ang meron lang kami dito activity na pwede ako mag-excel or kaya kong ma-express yung sarili ko ay through school-based events lang, ganyan. Pero I have bigger dreams for myself. Dahil sa PUP, nagkaroon ng opportunity si Gab para makasali sa University Dance Group. Level up din siya agad dahil nakasayaw rin siya with a professional dance company here and abroad. But then, COVID happened. Magko-compete pa sana si Gab sa US noong 2020, pero napilitan siyang umuwi muna sa Alabat. Dahil dito, napareflect siya sa experience away from home. Hindi lang ako yung nakakaranas ng parang naagawan opportunity, naagawan ng access to arts dahil meron pa palang ibang kabataan dito na nangangarap din pero wala silang privilege to live. Wala silang kakayahan, pati ang magulang nila para masustain yung ganun nilang pangarap. And yun yung isa sa mga motivations ko, ba't ako nagtuturo ngayon dito sa Isla ng Alabat, sa mga kabataan here. Ayoko maranasan nila yung naranasan ko before na wala akong access to arts kahit gustong-gusto ko siya. So, as much as possible, we're giving it to as many kids here para at some point in their lives, ma-empower sila ng arts at maka-empower rin sila ng ibang tao. So imagine a country where every youth is empowered through creativity, di ba? Maging choreographer, director, editor-in-chief ng publications, informal art teacher, lahat yan na experience na ni Gab. Challenging, di ba? Pero, kumusta naman kaya ang work as artistic director ng Pintakasi? Hindi ako basta-basta pwede magturo sa community agad ng very technical. Kung ang goal natin is mapamahal muna sila sa arts. So, yun, nagkakaroon ng tailor fitting para mas maganda siya sa konteksto ng Alabat. Si Gab ay isa sa mga Leadership and Democracy o LEAD Fellows ng Youth-Led PH. Isa itong leadership development program na ang goal ay linangin ang mga kakayahan ng youth leaders na mamuno ng kani-kanilang mga organizations and coalitions towards greater participation sa democratic governance. Isa sa components ng program ay gumawa ng rapid area assessment. Isa siyang parang community mapping. The solutions doesn't come from you. You are only the channel. So a bridging leader sees the problem and also tries to see solutions. So where we are right now here in Alabat is maraming artists, pero yung opportunities mababa, kaunti. And kita ito sa institutionalized na underappreciation ng arts dahil wala kaming Local Culture and Arts Council na kahit ito ay mandated ng DILG. We have little to nothing of arts programs sa aming local government. And kung meron man na arts initiative, ay lahat ng iyon ay by compliance lang dahil may ibinaba na memorandum from higher offices, ganyan. Nawawala ng puso yung art kasi more like compliance lang siya. What we're trying to do, where Alabat should be, is a community where the artists are empowered, the youth see art as a valuable thing for them to succeed, to be aware of their community. Nakita naman namin dun sa efforts namin na yung mga batang hindi lumalabas ng bahay or hindi takot magpakita sa maraming tao. Ngayon sila yung mga nagtitake ng leadership roles. Sila yung mga nasa frontline ngayon ng organizations namin na nagli-lead ngayon sa student council, nagli-lead sa kanilang advocacy, at yung iba ay napatakbo pa namin sa sangguniang kabataan elections at nanalo.
And also, baka akalain niyo ako lang yung Pintakasi, ano? There are also other artists in Pintakasi who are also professionals on their fields. Composed kami ng iba't ibang visual artists na mayroon na ding career sa Manila, mga award-winning writers, mga kilalang filmmakers, hindi lang dito sa Isan ng Alabat, kundi pati sa Manila at sa buong probinsya ng Quezon. So, yeah, it's a coming together of many people. Talaga namang dedicated ang Pintakasi team sa kanilang advocacies. Pero wait, sabi nga sa isang popular na teleserye. Papunta pa lang tayo sa exciting part. January 19, 2022, nagpatawag kami ng isang dinner kasama yung mga local artists dito sa Alabat na parang, guys, let's have a dinner and let's try to converse with each other. First time namin mag-converge together, and nung namin naisipan na parang it's great to celebrate Arts Month. Tapos we'll do a series of workshops, a series of performances, exhibits, ganyan. Tapos mula February 1 ng 2022 hanggang March 10 ng 2022, nakapagbuo kami ng 34 activities for a budget of 34,756 pesos. So, nag-run din siya last year, 2023, habang nangyayari yung evaluation assessment for Arts Month. So, it's a series of workshops, it's a series of mga palabas. Iba-iba marami Ang tinutukoy ni Gab, walang iba kundi ang Alab Arts Festival, na isa sa mga naging dahilan kung bakit na-recognize ang Pintakasi sa 10 Accomplished Youth Organizations o Tayo Awards noong 2023. For proving that there is no mountain high enough, this Tayo Award goes to Pintakasi! Sila rin ang napili para sa Youth-Led Democracy Award na isang special award sa Tayo Awards 2023, recognizing organizations na nagsusulong ng demokrasya sa bansa sa iba't ibang larangan. After winning the award, nakapag-attract kami ng partners, nakapag-attract kami ng mga institutions, and parang doon na-build yung credibility namin na kaya namin maggawa ng event like this. So, it became what it is today dahil Alabat ay nag-aalab ang talento, nag-aalabat ang pagkamalikhain, and ina-acknowledge yun ng project namin, ng program na to. Ang idea kasi nung Alab Arts Festival ay gusto namin siyang parang localized version ng big art festivals in the Philippines like the Pasinaya, ng CCP, ng Rigmat, ng Naga, ng Galila Arts Festival ng Dagupan City. Meron din sa Baguio ng Arts Festival. So parang gusto din namin may ganun dito. Meron ding celebration, meron din convergence ng mga artists, at baka in the hopes na baka sila din ay pumunta dito sa amin. So we're trying this project to be like an annual project. So we're tying up with the local government na parang masupport siya every year. Kasi pwede rin naman tayo mag-rely sa creative tourism. This year, ginanap ang Alab Arts Festival mula February 6 hanggang 25. Nag-launch ang event sa Tanghalang Bayan ng CCP kasama ang local artists. Back on the island, present din ang mga performers for music, dance at theater. Ang team ni Gab lumipad din sa malalayong school ng Alabat para mag-workshop. Shoutout nga pala sa Angeles Caglata Integrated School, CB Encarnada Integrated School, RT Camacho Integrated School at Quezon Central Institute. Woo! Pero hindi lang kabataan ang kasali sa festival na to. Meron kaming Agta Alabat na indigenous group, and susuportahan namin sila para pag-exhibit na kanilang mga basket weaving. Meron din kami mga dance fitness kasama ang mga Zumba mommies. Yung mga owners ng mga local businesses, kasama din namin sila. Nagkakaroon kami ng mga activation projects na parang, dito sa restaurant na ito, ganito yung magiging activity. Sa restaurant na ito, ganito magiging activity. Para art is everywhere, di ba? Enjoy, di ba? Kung na-inspire ka na rin mag-stage ng festival, may konting paalala lang si Gab sa mga dapat i-consider. Unang-una ay, pinakamahirap ay yung funding. Kasi passion can only take you so much. So gumagalo lang kami around kung nasaan yung kaya namin ibigay. So isa sa mga challenge namin ay yung parang malapit na, parang December, November, wala pa rin kaming nakokollect ng pera for this. So, medyo malaking problema yun kasi nag-a-adjust lahat ng tao, nag-a-adjust yung mga volunteers, nag-a-adjust yung mga projects and activities. Pangalawa din siguro ay dahil kami, isang youth-led organization, binubuo kami ng iba't ibang kabataan na nag-aaral pa.
So, hindi naman namin pwedeng kainin yung oras nila. Kaya nakakapag-meet lang kami, nakakapagbuo kami ng mga concepts sa mga free time lang ng lahat. Pangatlo siguro ay yung kahit pa may mga efforts na kami to continue the arts here, syempre may mga tao pa rin na medyo mahirap i-please, na medyo matagal bago mag-warm up sa'yo. So, pag may pinipitch ka minsan na project, hindi agad nila kinakagat or hindi agad nila na-appreciate. Ang tendency, malagay na lang under the closet or sa file cabinet yung proposal. Pero lahat naman ng iyon ay napagdadaanan o nalalampasan dahil as an organization, sama-sama naman kaming pinagdadaanan lahat ng iyon. Kasama ang youth-led sa mga sumuporta sa Alab Arts Festival. Kaya importante rin talaga ang pakikipag-partner sa iba't ibang organizations. Kasama na ang gobyerno. So ito yung first project namin with the government. 2 years. 2 years siyang panliligaw. 2 years siya. So masaya na nakuha na namin sila finally. Nagdaan kami sa madugong proseso. You know what it is? Sa mga youth org, sa mga non-profits dyan, alam niyo na kung gaano kahirap kumatok sa mga pintuan, sa bintanang sinasara. And ito ang isa sa mga natutunan ko sa fellowship namin. Kahit pa gaano kalayo yung kanilang political views sa political views mo, you need to learn how to work with them. Despite the many challenges for the Pintakasi team, worth it pa rin ang pagod para kay Gab. For him, this is how leaders are made. Palpable agad yung connection ng democratic governance sa pagbuo ng Alab Arts Festival in a way na this is a youth-led project. This is an initiative ng kabataan ng mga nasa non-profit organizations, mga walang pinanghahawakan kundi yung kanila lamang na kawang gawa or yung volunteerism. Sa akin, mahalaga bilang isang mamamayan, you take actions on your advocacy. For example, kung mahal mo ang dogs, sumali ka sa mga orgs na nangangalaga sa mga aso, or kung hindi mo kayang kumomit, baka pwedeng nagdo-donate ka. So same yun sa arts, no? Dahil nakita naman namin na it's a coming together of the citizenry. Parang kaya talaga ng arts gawin ang sarili niya bilang social glue para maging cohesive ang takbo ng iba't ibang sektor ng lipunan. And sa mundo ngayon, no, na parang akakalain mo may mga kabataan lang na petics lang daw sa buhay, ganyan. Pero may mga kabataan din na kaya nilang i-offer yung sarili nila to create ripples of change. Isa sa mga concrete examples ngayon ay nakapagpasa ng polisiya ang aming legislative body sa local government para suportahan ng arts, ang Alab Arts Festival at maging ang buong arts program dito sa buong isla. So, dun pa lang nakakatuwa na, dun pa lang ramdam ko na yung effect. Medyo cliche siya pakinggan, no? Pero parang ang sarap lang makinig sa kwento ng tao. At the same time, ang sarap maging channel ng kwento ng maraming tao. Na gagamitin mo yung creativity mo to express human stories, the human condition, diba? To be of many things but only a single thing in this world. And yun yung isa din sa inspiration ko sa leadership na kaya kong maging parte ng pagbabago dahil I am a product of many human experiences of kindness, of pain, of love, of hope, of freedom. And I want to project that gratefulness in a way na ako yung nag-give back sa community. Siyempre, di pwedeng di ko tapusin ang usapan namin ni Gab na wala ang tanong na to. Bakit importante na makisaling kabataan sa pagbabago ng lipunan? Dapat kabataan kasi we are the main characters of our own movie. We have the freedom to choose our future. So, gusto ba nating lumaki sa mundo ng gulo? Sa mundo na hindi magandang mabuhay? And dahil sa mga ginagawa natin ngayon, sa initiatives natin pagbo-volunteer, nasi-shape natin yung magiging mundo natin in the future. One day, lahat ng ito, it will all make sense. Kung ikaw ay involved sa mga volunteer work ngayon, sa leadership work, development work, lahat ng ito ay may dalang pagod, no? It will break you into many pieces. Pero I must tell you something. It will all be worth it. Katulad na kung paano naging worth it ang paglalaban ng mga bayani natin na pawang kabataan din no, nung sila'y sumama or naging parte ng pagkikilos para sa pagbabago. Gab, in one word, describe Alabat in 5 years.
beautiful. Beautiful kasi yun yung salita na sasabihin na ng mga tao about us. When they come to Alabat, it reminds them of the word beautiful. Major takeaway from this episode: our world is made better by art. And artists can be the great leaders we are looking for. Best example na nga niyan ang bago nating friend na si Gabriel Villaruel. Sana na-encourage kayo na maging kasama rin sa pagbabago sa inyong communities, sa maliliit man o malalaking mga hakbang, just like Gab. So paano? Kita-kits tayo sa Alabat Island sa next field trip? G! Kasama sa Pagbabago is a podcast of Youth Leadership for Democracy or YouthLED, a project of the United States Agency for International Development and the Asia Foundation, powered by Puma Podcast. Again, I'm your host, Macy Hoven. This episode was produced by Geraldine Pascual with editorial assistance by Reynald Ramirez. It was edited by Joe Salcedo. Follow Kasama sa Pagbabago on Spotify, Apple Podcasts, YouTube, or wherever you listen. And if you enjoyed this podcast, share nyo naman. Bye!